Isang kamanghamanghang at halos hindi kapani-paniwalang kwento ang nangyari. Ang kaysa isang anak na babaeng isang bilyonaryong Qatari na lumaki sa yaman at karangyaan. Isang bata na anumang gustuhin ay nakukuha, anumang gustong gawin ay nagagawa, ngunit isang araw biglang nagbago ang kanyang pag-ugali. Nang makita ang kanilang anak na naging ibang tao, nagulat ang mga magulang. Sa simula, galit silang nagtanong, nakakahawa ba ang kahirapan? Ngunit ang mas nakakagulat ay ang lahat, ang pagbabagong ito ay nangyari sa maikling panahon lamang, ang 3 taon na siya inanirahan sa Pilipinas. Ano nga ba ang naranasan niya sa Pilipinas? At ano ang nagpabago sa kanya ng lubusan? Ngayon, pakinggan natin ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito. Bago magsimula, mangyaring maglaneeng isang segundo para mag-like at mag-subscribe para suportahan kami sa paggawa ng mga susunod na video. Kung gayon, simulan na natin. Hindi ko kailangan ng limusin, sasakay ako ng MRT. Nang makita ko ang mensaheng ito, halos mabitawan ko ang aking cellphone sa gulat. Merti ang nga ordinaryong tao sa aming bansa ang sumasakay niyan at ngayon ang sarili kong anak pa. Mahal, nababaliw na ba ang anak natin? Ipinakita ko ang cellphone sa aking asawa. Nahihintay kami sa aming anak sa VIP Lounge, Doha International Airport sa Qatar. Ito ang kanyang unang pag-uwi sa loob ng 3 taon. May isang empleyado na may hawak na magandang buket ang bulaklak at isang itim na limusin ang nahihintay sa labas ng airport. Perpekto na ang lahat, ngunit nakatanggap kami ng ganitong kalokohang mensahe. Sa una, hindi nakapagsalita ang aking asawa, pagkatapos ay tumawa siya. Nagbibiro lang siguro ang anak natin. Ngunit may isa pang mensahe na dumating. Seryoso po ako. Hindi ko na kailangan nga bagay tulad ng limusin ngayon. Sasakay ako ng MRT Pawi. Halos mapaupo ako ron mismo. Ang anak namin sasakay ng pampublikong sasakyan at mag-isa pa, walang bodyguard. Ang subway sa Doha ay para sa mga karaniwang tao. Kasalanan ito ng Pilipinas, sabi ko sa aking asawa. Hindi sana natin ipinadala ang anak natin sa bansang iyon. Napabuntong hininga ang aking asawa. Umuwi na muna tayo. Walang silbi ang paghihintay. Matagal naming hinintay si Fatima, ngunit sa huli, kinailangan naming umalis ing airport, nag-iwan ing isang bodyguard. Umuwi kaming walang dala. Tinitingnan kami ing amataw na may pagtataka, na para bang nagugulat na hindi namin kasama ang aming anak. Nakaupo ako sa sala, balisang nakatingin sa orasan. 1 oras, 2 oras ang lumipas. Biglang tumunog ang doorbell. Pinuksan ang kasambahay ang pinto. Naroon si Fatima. Hindi siya nakasuot ang mamahaling alahas o may dalang branded na bag. Nakasuot lang siya nga maong at simpleng puting t-shirt, hila-hila ang isang maliit na maleta. Nakauwi na po ako, itay, inay. Magalang nabati ni Fatima at maayos na inilagay ang kanyang sapatos sa isang sulok ng pasukan. Akmang tutulungan siya ang kasambahay sa kanyang maleta, ngunit umiling si Fatima. Okay lang po, kaya ko na po ito. Sa sandaling iyon, hindi ko masabi kung panaginip ba ito o totoo. Ang dating Fatima ay hindi man lang kayang hawakan ang sarili niyang handbag. Pumasok si Fatima sa sala ng natural at umupo sa harap namin. Kumusta ang buhay sa Pilipinas, anak? Tanong ko nang may kaba. Ngumiti ng malapat si Fatima. Isang ngiti na tapat, isang ngiti na dalisay, walang anumang hidden agenda o pagkukunwari. Marami po akong natutunan na mahirap ipaliwanag sa salita. Sinuri kong mabuti ang mukha ng aking anak. Walang makeup, maayos na nakatali ang buhok.
At ang pinakamahalaga, nagbago ang kanyang mamata. Nawala na ang dating kayabangan at pagiging hindi makatwiran. Siyempre, ipagpatuloy natin. Kamusta naman ang Mirate? Tanong ng aking asawa. Napakaginhawa po, Itay. Mula sa airport papuntang siyudad, 30 minuto lang. At nakikita mo pa ang tanawin sa daan. At ang pinakamahalaga, huminto sandali si Fatima at ngumiti. Napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong gawin ang bagay-bagay ng mag-isa. Ito ba talaga ang parehong mapagmalaking prinsesa na pumunta sa Pilipinas 3 taon na ang nakalipas? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa pag-isip kung paano nagbago si Fatima. Naalala ko pa ang araw na nagpasya siyang pumunta sa Pilipinas. Hayaan ninyong simulan ko ang kwento mula ron. Si Fatima ay isang tunay na anak ng mataas na lipunan ng Qatar. Mula nang ipanganak, espesyal ang trato sa kanya. Lumaki siyang laging may mga tagapagsilbi. Bawat hiling niya ay agad na natutupad. Ako mismo ay lumaki sa ganitong kapaligiran, kaya para sa akin, normal lang ito. Natutunan ni Fatima na huwag tumingin ng direkta sa mata ang ibang tao mula sa murang edad. Kapag kinakausap ang kasambahay, bahagya niyang itinataas ang kanyang baba, nakatingin sa malayo at gumagamit ng utos sa halip na direktang pakikipag-usap. Hindi siya magsasabi ang pakikuha ang tubig, kundi uhaw ako at may magmamadaling magdala ang tubig sa kanya. Normal ang ganitong paraan ang komunikasyon sa aming tahanan. Isang araw, nahumaling si Fatima sa mga Pilipinong mang-awit tulad ni Daniel Padilla at ting bandang Ben. Kapag pumapasok ka sa kanyang kwarto, puro kanta lang ni na Daniel Padilla at Ben ang maririnig mo. Matapos punuin nga poster ang pader ang kanyang kwarto, ipinahayag niya na mag-aral siya ang Tagalog. Sa una, inakala kong isa lamang itong panandalyang interes ang isang teenager, ngunit nagbago ang sitwasyon. Iyon ang araw ang kanyang ika-16 na kaarawan. Ni-reserve namin ang pinakamagarang hotel. Nag-organisa ng isang malaking party at inanyayahan ang kaibigan, kamag-anak at maging ang ilang miyembro ng royal family. Perpekto ang lahat. Habang nasa kasagsagan ng kasiyahan ang party, lumapit si Fatima at bumulong sa akin, "Inay, pwede po bang imbitahin ninyo ang Ben dito? Kaarawan ko po ito." Narinig ko iyon at natulala ako. Imbitahin ang isang sikat na banda na parang nag-order lang ng pizza? Fatima, imposible iyan. Nga abalang tao sila. Agad na sumimangot ang mukha ni Fatima. Bakit po? Problema ba ang pera? Sabihin ninyo kay Itay, bayaran ninyo sila ng peso tapos ang usapan, diba? Hindi ako nakapagsalita. Dun ko napagtanto kung paano tinitingnan ng aking anak ang mundo. Sa mata ni Fatima, lahat ay kayang ayusin pera, at lahat ay maaring upahan pera. Nang gabing iyon, pagkatapos party, seryoso kaming nag-usap ang aking asawa. Mahal, nakikita mo ba kung paano tratuhin ang anak natin ang ibang tao? Ang pag-ugali niya ay para bang lahat ay ipinanganak para sa kanya. Matagal na tumingin sa labas ang bintana ang aking asawa bago dahan-dahang nagsalita. Naalala mo ba yung taong nakilala ko noong na-business trip ako sa Maynila? Ang presidente ng kumpanyang iyon ay kumakain sa parehong kafeterya kasama ang kanyang empleyado, gumagamit ng sarili niyang baso para kumuhang inuming tubig. At ang pinakakahanga-hanga, huminto sandali ang aking asawa, ang anak niyang lalaki ay sumasakay ng mertertay papuntang eskwelahan. Nang gabing iyon, nagpasya kaming ipadala si Fatima sa Pilipinas para mag-aral.
Ang layunin ay hindi para sa edukasyon, kundi para matutunan kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Siyempre, umiyak si Fatima at mariing tumutol, ayaw niyang mawalay sa kanyang mga kaibigan. Bakit kailangan siyang ipadala sa malayong lugar ng mag-isa? Nang makita niyang desidido kami, ginamit niya ang kanyang huling baraha. Makikita ko kaya si Kuya Daniel Padilla doon. Pinigilan ko ang aking tawa at sinabing, sino ang nakakaalam? Hindi naman maliit na lungsod ang Maynila, pero kung swertehin ka, baka makita kayo. Naglakbay si Fatima sa Pilipinas at pagkatapos ng 3 taon, bumalik siyang isang bagong tao. Ang unang ilang buwan pagkatapos umalis ni Fatima ay napakatahimik. Sa tuwing dumadaan ako sa kanyang bakanteng kwarto, nalulungkot ako. Ang aming mga tawag sa telepono ay maikli at malamig. Kapag tinatanong ko siya tungkol sa mga kaibigan o buhay sa eskwelahan, okay lang naman po lang ang sagot niya. Nagsimula akong magduda kung tama ba ang desisyon naming ipadala siya sa Pilipinas. Nagpasya akong kontakin ang kanyang host family sa Pilipinas at nakatanggap lamang ng sagot na tahimik. Siya pro magaling naman siyang mag-adjust. Sinabi sa akin ang aking asawa na kailangan lang ang anak namin ang panahon para masanay. Isang araw, ang bodyguard na kinuha ko siyempre. Hindi alam ni Fatima na may bodyguard siya. Hiniling ko lang na bantayan siya mula sa malayo ay nagpadala sa akin ang litrato. Nang makita ko ang litrato, napigil ko ang aking pahinga. Sa litrato, nakasuot si Fatima ang uniforme ng eskwelahan, nakapila sa cafeteria. May tamang distansya siya sa taong nasa harap niya at natural na nahihintay sa pila. Ang pinakamahalaga, nakangiti siya. Isang tapat na ngiti, walang pagkukunwari. Sa tabi niya, may isang kaibigang Pilipina na nakikipagkwentuhan sa kanya. Ipinakita ko ang litrato sa aking asawa. Tiningnan niya, ito nang may pagtataka at ngumiti. Nagbabago na siya. Pagkatapos nun, patuloy na may mga litratong dumarating. Si Fatima na nagpapaupo sa matanda sa Merite, bumibili inumin sa isang convenience store at hinahati sa kaibigan o kahit na nagpupulot ng basura sa kalye para itapon sa basurahan. Lahat ng kanyang kilos ay mukhang natural, hindi dahil may nakutos kundi dahil ginagawa niya ito ng kusa. Makalipas ang 6 na buwan, hapsige, heto ang pagpapatuloy. Makalipas ang 6 na buwan, habang kami ay nag-video call ni Fatima, nakita ko ang isang kamanghamanghang bagay. Nag-ensayo siya para sa isang patimpalak sa pagtatalumpati sa wikang Filipino. Ang dating Fatima ay hinding-hindi gagawa ang isang bagay na may panganib na makamali sa harap ng ibang tao. Isa siyang bata na hindi man lang susubukan ang isang bagay kung hindi ito perpekto. Pero si Fatima sa video call, kahit putol-putol ang pagsasalita ay ngumingiti lang at nagsisimulang muli. Tinanong ko siya, hindi ba okay lang na makamali? Simpleng sagot ni Fatima, dito po sa Pilipinas, ang pagkakamali ay itinuturing na patunay na ikaw ay natututo. Walang sinuman ang tumuturing sa akin na parang prinsesa. Noong una, nagalit ako at nagdamdam. Pero ngayon, mas komportable na po ako. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, sa video call na lang namin nakikita ang aming anak. Hindi umuuwi si Fatima sa Qatar kahit sa mga bakasyon. Sinasabi niyang mamamasyal kasama ang mga kaibigan o maglalagi sa kanyang host family. Kahit na nalulungkot ako sa kabilang banda, patunay iyon na nakapag-adjust na ng mabuti ang aking anak sa kanyang bagong mundo. Lumipas ang 3 taon at sa wakas, nabalitaan naming uuwi na si Fatima para mag-aral ang kolehiyo sa Qatar. Iyon na nga ang araw na ito. Ang araw na tinanggihan niya ang limusina sa airport at sinabing sasakay siya ngang Merete pauwi.
Sa oras eng hapunan, natural na umupo si Fatima sa kanyang silya nang ihatid eng kasambahay ang pagkain, bahanya siyang yumuko at nagsabi eng, "Salamat po." Nang makita ang pagtataka sa aking mukha, nakibit balikat si Fatima. Dito po sa Pilipinas, normal po ang ganyang pagbati. Pagpapakita po ito eng pasasalamat sa pagsisikap ng taong nahanda ng pagkain. Nang gabing iyon, tinanong ko ang aking asawa, tama ba ang ginawa natin? Tumingin ang aking asawa sa kalangitan sa labas eng bintana at sumagot, hindi pa natin alam. Pero nagsimula na ang pagbabago. Kinabukasan eng umaga, maaga akong nagising at bumaba sa kusina. Nagtitimpla na eng kape si Fatima. Ang coffee maker sa aming bahay ay isang mamahaling Italian brand na may maraming komplikadong pindutan at knobs, ngunit bihasang-bihasa si Fatima sa paggamit nito. Ang aga mong nagising, anong ginagawa mo, anak? Tanong ko, ngumiti ng malapat si Fatima. Ah, inay, gusto niyo po ba ang tasaa? Sa Pilipinas, umiinom po akong mainit na tsaa na ganito tuwing umaga. Pinakmasdan kong mabuti ang itsura ng aking anak. Maayos na nakatali ang buhok, walang makeup, nakasuot na komportableng pambahay. Ang dating Fatima, pagising pa lang ay magme-makeup at magsusuot na agad ng branded na damit. Nagdala si Fatima ng 2 tasa ng salabat sa teres. Makatabi kaming umupo, nagpapainit sa sikat nga araw sa umaga at umiinom ng mainit na salabat. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakaroon kami ng ganitong katahimikang sandali ng aking anak. Tinanong ko siya kung kumusta ang buhay sa Pilipinas. Nag-isip sandali si Fatima bago nagsimulang makwento. Sa una po, lahat ay iba. Maliit na kwarto, matigas na kama, pagsakay sa MRT papuntang eskwelahan araw-araw. Pero unti-unti, nasanay din po ako sa bagong kapaligiran. Ikinuwento ni Fatima na na-inspire siya nang makita niya ang nga estudyanteng nagpapaupo sa matatanda sa MTR at hinanggaan niya kung paano itinuturing na normal nga tao sa paligid ang ganong gawain. At siya mismo ay natural na gumaya. Inamin din niya na sa unang 2 buwan, araw-araw siyang umiiyak. Ang pagtrato sa kanya bilang isang ordinaryong estudyante, hindi isang espesyal na tao, ay nakpadama sa kanya ng sama ng loob. Ang kanyang host family ay itinuring siyang parang isang miyembro lang ng pamilya. Nagulat siya nang malaman niyang kailangan niyang labhan ang sarili niyang nga damit. Tinanong ko kung paano siya naglaba. Sinabi ni Fatima na noong una ay tumanggi siya, pero wala siyang pagpipilian. Na-inspire siya nang makita niya si Ana, ang anak ng host family, na kahit na executive sa isang malaking kumpanya ang ama ay normal pa ring ginagawa ang sarili niya nga gawain. Ang halaga po eng isang tao ay wala sa kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho para sa atin, kundi sa kung paano tayo mamuhay ng maayos kasama ang mataw sa ating paligid. Narinig ko iyon at labis akong humanga. Tila natutunan ang aking anak ang nga bagay na hindi namin naituro sa kanya sa Pilipinas. Nang tanungin ko tungkol sa buhay eskwela, sinabi ni Fatima na nahirapan siya nung una dahil sa lengguwahe, pero unti-unti rin itong bumuti. Natutunan niya ang nga pangunahing bagay tulad eng pagpila habang nahihintay eng pagkain. Para sa kanyang nga kaibigang Pilipino, normal lang ang nga bagay na ito. Ngumiti si Fatima at nakwento ng isang maliit na pangyayari. Noong sinabi niya sa isang kaibigang Pilipino, "Huwag mo akong hahayaang tandaan ang mukha mo," na isang banta, lahat daw ay tumingin sa kanya nang may pagtataka. Sinabi sa kanya ni Ana na iyon ay isang bastos na pananalita.
Ang pagalang sa isa't isa ay bahagi ng kulturang Pilipino. Napatawa na rin ako. Ang dating Fatima kung napagsabihan ang ganun ay siguradong magagalit ng husto, pero ngayon ay ikinukwento niya ito bilang isang nakakatuwang alaala. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang gawin ngayon. Sinabi ni Fatima na gusto niyang maglakad-lakad sa sentro ng Doha. Sa Pilipinas, madalas daw siyang maglakad at gusto niyang subukan ang pampublikong transportasyon. Sa aming pamilya, palagi kaming nakasakay sa kotse na may driver. Nagulat ako sa sagot niyang iyon. Tinawag ko ang driver para ihanda ang sasakyan, pero umiling si Fatima. Hindi na po kailangan, inay. Gusto ko pong maglakad. Iyon po ang tunay na paraan para maranasan ang isang lungsod. Sa huli, nagpasya akong sundin ang gusto ni Fatima. Sabi ng asawa ko ay sasama rin siya. Sa unang pagkakataon sa lupeng 10 taon, lumabas kami ng bahay ng walang driver. Mainit at maalinsangan ang umaga sa Doha, pero tila hindi ito alintana ni Fatima. Sabi niya, ang tag-init po sa Pilipinas ay parehong mainit at maalinsangan. Kaya ko na pong tiisin ang ganitong init. Habang naglalakad kami sa mga kalsada ng Doha, tila tinitingnan ni Fatima ang lahat sa isang bagong pananaw. Ang nga tindahan sa gilid ng daan, ang nga taong dumadaan, o kahit ang nga tile sa sahig. Minsan, humihinto siya para kumuha ang litrato. Kakaiba ang ganitong kilos. Ang dating Fatima ay halos hindi napapansin ang kanyang paligid. Pagkatapos halos isang oras na paglalakad, itinuro ni Fatima ang isang maliit na coffee shop. Isang simpleng lokal na kapihan malayo sa mga mamahaling restoran na madalas naming puntahan. Tila nag-aalangan ang aking asawa, ngunit pumayag na ring sundin ang mungkahi ni Fatima. Pagpasok sa coffee shop, maraming mata ang nakatingin sa amin. Ang nga taga-mataas na lipunan ang kwatar sa ganitong lugar ay isang pambihirang tanawin. Hindi natinak si Fatima sa matinging iyon. Siya mismo ang umorder ang 3 baso ang Arabic coffee. Dati kami ang laging umorder ang pakain para sa kanya. Nagulat ako sa kanyang natural na kilos. Sabi ni Fatima, sa Pilipinas po, kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa. Mula sa pag-order ng pagkain hanggang sa pagbabayad o kahit sa paghuhugas ng plato. Habang umiinom ng kape, napag-usapan namin ang pagbabago sa Qatar. Nga bagong gusali sa Doha, nga pagbabago pagkatapos ng World Cup, nga balita sa pamilya. Sa kalagitnaan aming usapan, nabanggit ni Fatima ang konsepto ang pakikipagkapwa-tao na nanggangahulugang ang ugnayan at pagmamalasakit sa pagitan ng mga tao. Nagbigay siya ang halimbawa na ang lola ng kanyang host family ay laging nagbabalat ng mangga para sa kanya. Tanong ng asawa ko, hindi ba't pareho lang iyan sa tradisyon nating mga Arabo sa pagtanggap ng bisita? Ipinakita ni Fatima ang pagkakaiba. Ginagawa po natin iyan sa mga bisita o sa mga taong mas mataas ang posisyon, pero sa Pilipinas, ginagawa po nila yan sa lahat, mapa driver in bus, staff sa convenience store o janitor sa eskwelahan. Napaisip ako sa sinabi ni Fatima. Sa katunayan, sa aming bahay, ang nga kasambahay ay halos ituring na hangin. Ang pagbabago ni Fatima ay hindi lang panlabas, kundi isang pagbabago sa pananaw sa mundo. Paglabas namin sa coffee shop, tumungo kami sa isang tradisyonal na pamilihan sa Doha. Doon, nakipag-usap at nakipagtawaran si Fatima sa mga tindero. Hindi ko kailanman naisip na magpapakita ang ganitong kilos ang aking anak. Ang dating Fatima, hindi man lang magtatanong ang presyo, basta na lang bibili. Hindi, mas tamang sabihin na hindi pa siya nakakapunta sa ganitong lugar.
Habang namamasyal sa palengke, natigilan si Fatima sa isang maliit na tindahan ng handicraft, isang tindahan engga tradisyonal na alahas ang Qatar. Ang paraan ing pakikipag-usap ni Fatima sa may-ari ing tindahan ay kahanga-hanga. Ang dating Fatima, huwag nang sabihing makikipag-usap sa matindero, ni tumingin sa mata ay hindi niya ginagawa. Ang ganda po nitong kwintas, tita. Kayo po ba ang gumawa? Tanong ni Fatima sa may-ari. Nagulat ang may-ari eng tindahan ngunit ngumiti rin kaagad at ipinaliwanag ang tungkol sa kanyang gawa. Habang pinapanot ko ang kanilang usapan, muli akong namangha sa pagbabago ang aking anak. Taimti man na nakikinig si Fatima sa kwentong mayari. Sa huli, binili ni Fatima ang kwintas. Ngunit ang nakakagulat ay hindi ang proseso ng pagtawad, kundi ang pasasalamat na ipinakita ni Fatima sa may-ari. Napakaganda po ang gawa ninyo. Salamat po. Habang tinitingnan ko ang takpong iyon, bigla kong napagtanto na ang kahulugan ng pagiging tao na gusto naming ituro kay Fatima ay natural na nakapaloob sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipino. Hindi natutunan ni Fatima sa pamamagitan ng special course o lectures, kundi natutunan niya mula sa pang-araw-araw na pamumuhay nga Pilipino kung paano mamuhay bilang isang ordinaryong tao. Pawi, iminungkahi ni Fatima na bukas ay sumakay kami ng merete. Nakatingginan kami ang aking asawa at tumanggo ng may ngiti. Nang gabing iyon, mahimbing akong nakatulog sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nagbago na ang aking anak. Ngunit mayroon akong kutob na ang pagbabagong ito ay magdadala rin ang magagandang bagay sa aming pamilya. Tulad ng sinabi ni Fatima tungkol sa pakikipagkapwa-tao, nagsimula akong mag-isip kung paano mas pahahalagahan ang ugnayan sa pagitan ng tao. Kinabukasan ing umaga, pumunta kami sa istasyon ing Imirite gaya ing napag-usapan. Tila medyo kinakabahan ang aking asawa, ngunit nang makita ang kumpiyansa sa kilos ni Fatima, tila gumaan ang kanyang look. Sa totoo lang, excited din ako. Ito ang unang pagkakataon kong gumamit ng pampublikong transportasyon matapos ang habang buhay na pagsakay sa limusin at nga mamahaling sasakyan. Kailangan po nating bumili muna ng tiket dito. Dinala kami ni Fatima sa isang automatic ticket machine. Bihasa niyang pinindot ang screen, pinili ang aming destinasyon at nakbayad. Napaka-natural ang kanyang kilos na parabang lagi niya itong ginagawa. Pagdating sa platform ing MRT, iba't ibang uri ing tao ang nagtitipon. Manggagawa, estudyante at ordinaryong mamamayan ay nasa isang lugar. Ang ganitong tanawin ay bago para sa amin. Ang aming pamilya ay laging nasa mga lugar na hiwalay sa ibang antas ng lipunan. Nang dumating ang tren, natural kaming isinama ni Fatima sa loop. Kahit medyo masikip, hindi nataranta si Fatima. Pagkatapos makahanap ng upuan, sinabi ni Fatima, mas komplikado po ang meriter sa Maynila. Kapag rush hour, sobrang siksikan na wala ka ng matayuan. Sa lugar na iyon na punong tao, tiningnan ko ang duha sa isang bagong pananaw. Ang nga imahe ang lungsod na hindi ko pa nakikita, matunog na hindi ko pa naririnig, mapakiramdam na hindi ko pa naranasan. Lahat ay bago. Masaya, di ba po? Tanong ni Fatima. Lahat ay nasa isang espasyo, nagbabahaging parehong karanasan. Tinatawag po ito nga Pilipino na community spirit. Tumango ang aking asawa. Oo nga, ibang pakiramdam. Sumakay kami ang MRT papunta sa isang mall sa Doha at nakpasyang mananghalian sa isang simpleng restoran. Hindi isang fine dining restaurant, kundi isang lugar na sikat sa mga lokal. Si Fatima ang pumili ing menu at umorder ing pagkain.
Nang dumating ang pagkain, mahina siyang nagsabi, kain na po tayo. Sa Pilipinas, sinasabi raw ito bago kumain bilang pagpapakita ang pasasalamat sa chef at sa amga sangkap. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fatima, salamat po sa pagkain at bahagyang inayos ang mesa. Naramdaman kong napakabago nito para sa akin. Sa aming bahay, hindi namin kailanman ginawa iyon. Habang naglalakad sa mall, ikinuwento ni Fatima ang marami niyang natutunan sa Pilipinas mula sa AMGA life skills hanggang sa interpersonal skills. Lalo akong humanga sa sinabi ni Fatima tungkol sa pag-unawa sa damdamin ni iba. Magaling po ang AMGA Pilipino sa pag-obserba sa nararamdaman ni awu isa't isa. Sa una, nakakainis po, pero kalaunan, nalaman kong iyon pala ay pag-aalala. Isang paraan para hindi mailang ang iba at para ang lahat ay mamuhay ng makakasundo. Awi ng gabing iyon, tahimik na nagsalita si Fatima. Sa totoo lang po, noong bagong dating ako sa Pilipinas, sobrang nahirapan po ako. Puno ng sinseridad ang boses ni Fatima. Lahat po ay bago. Walang tumuturing sa akin ng espesyal. Sa unang buwan, gabi-gabi po akong umiyak. Gustong-gusto ko nang umuwi dito. Nagulat ako at nagtanong bakit. Bakit hindi mo sinabi? Bahagyang ngumiti si Fatima. Kung sinabi ko po kina itay at inay, susunduin niyo po ako. Pero habang tumatagal, unti-unti pong nagbago. Ang pagkakaroon ng sariling espasyo at oras ay nagparamdam sa akin ang kalayaan. Hindi bilang anak ng kung sino, hindi bilang miyembro ng kung anong pamilya, kundi bilang si Fatima lang. Nang marinig iyon, nakaramdam ako ang kirot sa puso. Ngayon ko lang napagtanto na ang pangalan at estado ng aming pamilya ay isang pasanin para kay Fatima. Gusto naming palakihin ang aming anak na maging espesyal, ngunit ang bagay na iyon pala ang nag-iwan kay Fatima na mag-isa. Pagdating sa bahay, agad akong nagtanong, ngayon, namimiss mo ba ang Pilipinas? Nag-isip sandali si Fatima at tumango, opo, namimiss ko po. Pero sa tingin ko, kahit nasaan man ako, magagamit ko po ang nga natutunan ko. Ang gabing iyon, malalim kaming nag-usap nga aking asawa kung tama ba ang kapaligirang ibinigay namin kay Fatima. Maraming ideya ang pumasok sa aking isip. Nakapagtataka, pareho rin pala ang iniisip nga aking asawa. Ang natutunan ni Fatima sa Pilipinas ay tila hindi lang tungkol sa magandang asal o kalayaan, kundi tungkol sa ugnayan ng nga tao, ang paraan ng pamumuhay sa isang lipunan. Hanggang hating gabi, pinag-usapan namin ang pagbabago ni Fatima at ang aming sariling paraan ng pamumuhay. Ang paraan kung paano kami namuhay, ang aming pagtrato sa mga taong nakapaligid sa amin, at ang pinakamahalaga sa lahat, ano nga ba ang tunay na mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa iba? Kinabukasan ng umaga, nagbigay si Fatima ng isang hindi inaasahang mungkahi. Itay, inay, sa weekend po, mag-volunteer work tayo? Sa una, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Volunteer work? Malaki naman ang donasyon ing pamilya natin, pero hindi pa tayo direktang nagbigay ing oras at lakas sa mga volunteer activities. Anong klaseng volunteer activity? Tanong ing aking asawa. Sa isang volunteer assistance center po sa labas ing Doha. Pwede po tayong tumulong sa pamimigay ng pagkain. Sa Pilipinas po, madalas ko itong ginagawa kasama ang kaibigan ko. Nag-alinlangan ako. Ang direktang makisalamuha sama, volunteer at magbigay, ang serbisyo ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ngunit nang makita ang seryosong mukha ni Fatima, mahirap tumanggi. Subukan natin, kindat niya aking asawa sa akin. Kaya nakpasya kaming mag-volunteer sa weekend na iyon. Inasikaso ni Fatima ang lahat.
Kinontak niya ang center para mag-schedule at nagtanong kung ano ang maitutulong namin. Napakamature ang kanyang kilos. Pagdating ang weekend, iba ang aming suot, hindi mamahaling damit o alahas, kundi nga kaswal at komportableng damit. Papunta sa assistant center, hindi pa rin ako mapakali dahil ito ang una kong karanasan. Pagdating namin sa center, mainit kaming tinanggap ang volunteer coordinator. Tila nagulat siya nang makilala niya kami, ngunit natural na nakipag-usap si Fatima. Marami na po akong karanasan sa volunteer activities sa Pilipinas, kaya isinama ko po ang aking nga magulang. Ano po ang may tutulong namin? Hiniling sa amin ang coordinator na tumulong sa paghahanda at pamamahagi ang pagkain. Sa kusina, nagsusuot kami ang apron at pumasok. Ako at ang aking asawa ay nailang, ngunit si Fatima ay maliksi kumilos nakbubuhat nga pagkain, nagayos nga plato o kahit nahuhugas nga pinggan. Ang nakapagtataka, habang lumilipas ang oras, kami nga aking asawa ay unti-unting nakasabay sa ritmo nga trabaho. Sa una ay kakaiba at hindi komportable, ngunit nagsimula kong maramdaman ang halagang gawain. Lalo na ang ngiti mga manggagawang tumatanggap ang pagkaing inihanda namin at nagsasabing salamat. Tumagos iyon sa aking puso. Pawi pagkatapos ang volunteer activity. Lahat kami ay napapalibutan ang kakaibang pakiramdam. Kahit pagod, masaya ang aming kalooban. Unang beses kong maramdaman ang ganito. Kumusta po? Tanong ni Fatima. Nag-isip sandali ang aking asawa at sumagot, mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Dahil unang beses, nailang ako, pero kalaunan ay naging natural na. Tumango rin ako. Sabi mo, madalas kang gumawa ganitong gawain sa Pilipinas, di ba? Kumusta nun? Kumislap ang mata ni Fatima. Sa una po, pinilit lang kami nga eskwelahan. Pero habang ginagawa ko, naging masaya na po. Ang pinakamahalaga, hindi na mahalaga kung sino man akong anak o gaano karami ang pera ko. Isa lang akong tao na tumutulong sa kapwa. Napakasarap po ang pakiramdam na iyon. Nang gabing iyon, malalim akong nag-isip sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ano nga ba ang halaga na hinahanap namin sa buong buhay namin? Ano ang tunay na mahalaga? Sa gitna ng pribilehiyo at yaman, ano ang nawala sa amin? Tila hinahanap ni Fatima ang bagay na iyon pabalik mula sa Pilipinas. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 linggo na si Fatima sa bahay. Kahit malapit na ang pasukan sa universidad, sinabi ni Fatima na mas gusto niyang bumalik at mag-aral sa isang universidad sa Maynila kaysa sa Qatar. Noong una, tumutol kami, pero ngayon, nagpasiya na kaming igalang ang kanyang desisyon. Ngayon ay kaarawan ni Fatima. Kung dati, magdaraos kami ng isang marangyang party at mag-imbitang maraming tao. Pero sinabi ni Fatima na gusto niyang magdiwang ng simple kasama lang ang pamilya at humiling siya ang isang hindi inaasahang regalo para po sa birthday gift ko. Pwede po bang humiling ang espesyal? Siyempre, kahit ano, sagot ko. Gusto ko po sanang ako ang maghanda ng hapunan para sa pamilya gamit ang resipe na natutunan ko sa Pilipinas. Natigilan ako. Sa aming bahay, laging may profesional na chef na naghahanda ng pagkain. Ang pagpasok ni Fatima sa kusina ay isang bagay na hindi ko maisip. Gusto mo bang tulungan ka ang chef? Umiling si Fatima. Gusto ko po talagang gawin ito ng mag-isa. Sa Pilipinas po, natuto akong magluto kasama ang nanay ng host family ko. Kaya, sinakop ni Fatima ang kusina. Sinusubukan siyang tulungan ang kasambahay, ngunit iginiit ni Fatima na siya ang gagawa ang karamihan. Kahit hindi ako mapakali, nang makita ang kumpiyansa sa kilos ni Fatima,
nagpasya akong mahintay. Pagdating ng gabi, ang hapakainan ay puno, nga pagkaing maingat na inihanda. Mayroong sinigang na hipon, adobong manok, at iba pang nga ulam. Lahat nga ito ay gawa mismo ni Fatima. Happy birthday, Fatima. Itinaas ang aking asawa ang kanyang baso. Ngumiti ng malapat si Fatima. Salamat po, itay. Sinimulan naming tikman ang pagkaing inihanda ni Fatima. Sa totoo lang, hindi mapapantayan ang lasa ngawa ang isang profesional na chef. Medyo maalat ang ilang sangkap. Ngunit ang kakaiba, mas masarap pa ito sa anumang mamahaling pagkain. Dahil ito ay pagkaing buong pusong inihanda ang aming anak. Kumusta po? Kinakabahang tanong ni Fatima. Napakasarap, anak, tapat kong sagot. Pagkatapos kumain, oras na para sa cake. Biglang tahimik na nagsalita si Fatima. Sa totoo lang po, may gusto pa po akong sabihin. Nakatuon ang aming pansin sa kanya. Pagbalik ko po sa Pilipinas, gusto ko pong ipagpatuloy ang pagvo-volunteer sa assistance center. At sa hinaharap, gusto ko pong gawin itong propesyon. Nanigas ang mukha ang aking asawa. Isang miyembro ang aming pamilya na gagawing propesyon, ang ganitong trabaho ay mahirap isipin. Ngunit nang makita ang seryosong tingin sa mata ni Fatima, alam naming hindi ito isang pabigla-biglang ideya. Bakit mo gustong gawin ang ganyang trabaho? Tanong ang aking asawa. Nag-isip sandali si Fatima at sumagot. Noong naninirahan po ako sa Pilipinas, may isang bagay po akong napagtanto na ang pribilehiyong mayroon ako ay hindi ko pinahirapan. Swerte lang po ako na ipinanganak sa pamilyang ito. Sa tingin ko po, tungkulin kong gamitin ang pribilehiyong iyon para tulungan ang ibang tao. Labis akong humanga sa mga salita ni Fatima, ang aking batang anak ay may ganito kalalim na pag-isip. Parehong nagulat at ipinagmamalaki. Gawin mo kung anong gusto mo, sa wakas ay sinabi ng aking asawa. Irerespeto namin ang desisyon mo. Namuo ang luha sa mga mata ni Fatima. Maraming salamat po, itay, inay. Siguradong hindi ito maintindihan ng ibang tao. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang pagpapadala namin kay Fatima sa Pilipinas ay tiyak na hindi isang pagkakamali. Masasabi kong ang desisyong iyon ang nagpatubo kay Fatima bilang isang tunay na tao. Si Fatima ay hindi na isang prinsesa. Isa na siyang tao na hinahanap ang sarili niyang landas at isa siyang napakagaling na tao. Bigla kong napagtanto na ang tunay na pribilehiyo ay hindi para oposisyon, kundi ang pakiramdam na konektado sa ibang tao at ang paniniwala na makakapak-ambak ka ang mabuti sa mundo. Tinuruan kami ang Pilipinas na maunawaan ang pagiging tao at nagdala ito ang bagong simula sa aming pamilya. At ako ngayon, gusto ko ring maging bahagi ang paglalakbay na iyon. Marahil ako rin ay maaring mamuhay ng mas makatao tulad ni Fatima. Hanggang dito na lang ang kwento para sa araw na ito. May nagsasabi na ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa maliliit na pagbabago sa pananaw. Marahil ang nga bagay na madali nating binabaliwala ay maaring maging isang mahalagang pagbabago sa buhay ng isang tao. Sana ang kwento ngayon ay magbigay sa inyo ang pagkakataong pag-isipan ang nga maliliit ngunit mahahalagang bagay. Salamat sa panonood ang mahabang video na ito. Bukas magdadala kami ang mas magandang video. Ang inyong pag-subscribe, pag-like at suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon sa paggawang aming nga video. Sa hinaharap, magsusumikap kaming magatid ang mas mabilis at mas tumpak na impormasyon sa inyong lahat. Salamat.